Mga hakbang para iwasan ang online gambling. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga hakbang para iwasan ang online gambling at kung paano mapoprotektahan ang pera, oras at sarili mula rito. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Alan Tensi. Salamat sa suggestion mo. Unang hakbang para maiwasan ang online gambling ay maintindihan kung bakit ito nakakaengganyo. Maraming platforms ang gumagamit ng colorful graphics, notifications, promotions, bonuses, at instant rewards para hikayatin ang users na maglaro. May psychological effect ang mabilis na feedback. Kapag nanalo, nakakaranas ng excitement. At kapag natalo, maaaring magkaroon ng urge na bumawi. Dito nagiging delikado ang mindset na isang try lang o bawiin ko lang ang talo. Walang guarantee na ang susunod na round ang magbabalik ng pera. Kaya ang unang defense ay awareness at pag-unawa na ang gambling ay hindi reliable source of income. Mahalaga ring magkaroon ng malinaw na personal rule. Huwag magsugal online. Mas madaling umiwas kapag malinaw ang boundary kaysa araw-araw na pinagdedesisyonan kung susubok ba o hindi. Kung dati nang naglalaro, maaaring magsimula sa pag-set ng limit sa access, oras, at pera habang unti-unting iniiwasan ng gambling platforms. Hindi kailangang makipag-negotiate sa sarili sa bawat advertisement o promotion. Kapag malinaw ang personal principle, mas madaling manatili sa desisyon. Isa sa pinakamabisang paraan para mabawasan ang temptation ay gawing mas mahirap ang access. I-uninstall ang gambling apps, alisin ang saved login details, i-block ang gambling websites at i-unfollow ang accounts na regular na nagpo-promote nito. Maaari ring gamitin ang screen time controls, website blockers at device restrictions. Kung may gambling-related notifications, i-disable ang mga ito. Ang goal ay hindi umasa lamang sa willpower. Kapag mas kaunti ang reminders at opportunities na makita ang gambling content, mas nababawasan ang chance na matrigger ang impulse. Isa pang importanteng hakbang ay ang paghiwalayin ng gambling temptation sa financial resources. Iwasang maglagay ng madaling gamitin na funds sa gambling accounts at huwag mag-save ng payment information sa platforms na maaaring mag-encourage ng impulsive spending. Mas magandang magkaroon ng malinaw na budget para sa necessities, savings, bills, at emergency fund. Ang perang nakalaan para sa pagkain, tuition, bills, o savings ay hindi dapat maging gambling budget. Ang financial discipline ay mas madaling mapanatili kapag malinaw kung saan dapat napupunta ang bawat bahagi ng income. Isa sa pinakamahalagang principles ay huwag ituring ang gambling bilang investment o paraan para kumita ng regular income. Ang gambling outcomes ay uncertain at maraming gambling activities ang may mathematical advantage para sa operator. Ang isang panalo ay hindi garantiya ng susunod na panalo. Kapag nagsimula ang mindset na kailangan kong manalo para mabawi ang pera, maaaring humantong ito sa chasing losses o patuloy na pagsusugal para mabawi ang dating talo. Ang cycle na ito ay kailangang putulin. Ang financial growth ay mas nakabatay sa budgeting, saving, education, skills, at legitimate sources of income. Hindi sapat na alisin ang isang habit kung wala namang alternative.
maghanap ng activities na nagbibigay ng enjoyment, challenge o relaxation nang walang gambling element. Maaaring exercise, gaming na walang real money betting, reading, cooking, music, hobbies, learning new skills, o spending quality time with family and friends. Ang point ay magkaroon ng ibang paraan para ma-manage ang boredom at stress. Kapag busy ang isip sa productive at enjoyable activities, mas kaunti ang pagkakataong bumalik sa gambling dahil lamang sa boredom. Malaking source ng gambling exposure ang social media. Maaaring makakita ng advertisements, influencers, promotions, testimonials at posts na nagpapakita lamang ng winning side. Pero hindi mo nakikita ang buong financial picture sa likod ng mga post na yon. Kung paulit-ulit kang nakakakita ng gambling content, gamitin ang available tools para i-hide, mute, unfollow, o report ang content na nagtitrigger sa iyo. Ang digital environment ay may epekto sa behavior, kaya mahalagang maging intentional sa content na pinapanood araw-araw. Kung nahihirapan ng umiwas, mahalagang magsabi sa taong pinagkakatiwalaan. Maaaring family member, close friend, counselor, o qualified professional na may experience sa gambling-related concerns. Ang support system ay maaaring makatulong sa accountability at practical steps tulad ng financial controls at pagbabawas ng access. Hindi kailangang harapin ng mag-isa ang isang behavior na mahirap kontrolin. Mas madaling gumawa ng pagbabago kapag may taong nakakaalam ng goal at handang tumulong. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa online gambling ay nagsisimula sa awareness at malinaw na personal boundaries. Bawasan ang access, protektahan ang pera, alisin ang triggers, palitan ang habit ng healthier activities, kilalanin ang warning signs, at humingi ng suporta kung kinakailangan. Higit sa lahat, magkaroon ng financial goals na nagbibigay ng mas magandang direksyon sa iyong pera. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan class, ang pinakamagandang winning strategy ay huwag isugal ang perang pinaghirapan mong kitain.